Alam niyo ba kung anong peste o insekto ang sumisira sa mga bunga at talbos ng mga talong? Hello mga ka-agri! Ngayon sasagutan po natin yung katanungan ni Ma'am Asteria Velasco. Bakit po kaya nalalanta yung mga young leaves ng mga tanim kong eggplant? Thank you in advance. Coming up. Ang sumisira po sa ating mga talong ay yung tinatawag nating eggplant fruit and stem borer o yung EFSB. Kung gusto nyo pa pong malaman kung ano yung EFSB, yung eggplant fruit and stem borer, at paano ito makokontrol, please continue watching. Kung sa tingin nyo po very interesting ang topic nito, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Itong EFSB, yung pinaka-destructive sa ating mga talong. Sobrang sinisira po nila, hindi lang yung mga bunga, pati po yung mga talbos na ating mga talong. Kung napansin nyo na po na parang nalalanta yung mga dulo o yung pinakatalbos ng inyong talong, tapos kung nasisira naman yung mga bunga, may mga butas-butas na, meron po yung ting eggplant fruit and stem borer. Marami na po kami napuntahan ng mga farms, even yung mga tinutulungan ng agrinihan, na encounter po nila yung pagkalanta ng kanilang tanim na talong, yung pinakatalbos. Sobrang dami. Talagang inaatake, nagmula po dun sa kabilang farm hanggang papunta dun sa kanilang mga farm. So kung hindi po yan makokontrol, talagang very destructive po yan sa ating mga talong. Ano ba yung naidudulot nito? Una, kapag ka nalanta yung mga talbos, mai-stop yung kanyang pag-growth kasi tutubuan siya ulit ng panibagong shoots. So kumbaga hindi siya magpapatuloy sa pagbubulaklak, mai-stop kasi magpapalago muna siya. Then kung nasa flowering stage na siya, nagbubunga at nagbubulaklak na, ang problema naman dyan, yung mga bunga, kinakain ng mga larvae. So nagkakaroon ng sira, eventually hindi nyo po siya mabebenta ng maganda kasi sira yung mga bunga ng tanim nyong talong. So para maintindihan po natin kung paano natin makokontrol yung ganitong klase ng peste, ibibigay ko po sa inyo yung life cycle. Meron po itong 4 stages. Kung maintindihan natin yung kanyang life cycle, mas madali para sa atin makontrol yung ganitong klase ng peste. So yung unang stage po ng life cycle ng EFSB o yung eggplant fruit and stem borer ay yung itlog. So magsisimula yan sa itlog, yung mga adult, mangingitlog yan sa mga dahon. Makikita po natin na kulay puti at brown yung mga itlog na nasa dahon. Tapos pag malapit na siyang magpisa, mag-iba yung kulay, mamula-mula or kulay pink. Nabubuhay lang po yung itlog sa loob ng 3 to 5 days. So doon pa lang pwede na po natin makontrol yung pagkalat ng mga ganitong klaseng borer. Then after 5 days, magiging larvae na siya. So yan po yung stages kung saan very destructive na itong klase ng peste na to. Kasi aatakihin niya yung talbos, pati yung bunga ng inyong tanim. Tatagal po yan ng 12 hanggang 15 days. So ganun katagal, 2 linggo niyang sisirain yung mga tanim nating talong. Again, sa stage na to, kung di natin siya makokontrol, wala tayong maaasahang maganda dun sa mga tanim nating talong. Tuloy-tuloy yung paglanta ng mga talbos, tuloy-tuloy din yung pagkaroon ng butas ng mga bunga. Ang ginagawa niya po dun sa mga talbos, kasi ito po yung part na malambot sa parte ng talong, yung mga talbos. Papasukin niya yan, kakainin niya yung loob, magkakaroon ng parang tunnel. Ganon din po sa mga bunga. Yan. Tapos dahan-dahan na siyang malalanta, dahan-dahan nang mabubulok yung parte na kinain niya. Then after niyang kumain, pag nag-matured na siya ng konti, yan na po yung stage ng pupa and cocoon. So tumatagal po yan ng 7 hanggang 8 days. So medyo matagal. Sa stage na to, hindi siya destructive kasi para siyang tulog or dormant. Dahil may nakabalot sa kanya, so wala siyang ibang gagawin kundi magstay lang dun sa kanyang cocoon. So usually makikita natin yan sa mga patay na dahon, nasa lupa, so dun siya makikita. So kung makokontrol natin yon, napipigilan natin yung pagpapatuloy ng kanyang life cycle. Pero pag once yun naging adult at pumisa na, yan na po yung tinatawag nating adult stage. Magiging moth na siya, then lilipad na po sa ating garden. Then pag yun nangitlog ulit, tuloy-tuloy na naman po yung kanilang pagdami. So isang adult na moth
kaya niya pong umitlog ng 100 hanggang 300 eggs. Then, maikli lang po yung kanyang life cycle, mga 3 to 5 days lang. Tapos yung babae, yun yung medyo matagal na nabubuhay. Pero mahaba na yung 7 days o 1 week. So, ganun lang po kaikli. Pero sa dami ng itlog na iniwan niya dun sa environment, sa inyong mga tanim, pag yun nagpatuloy ulit, sobrang dami, sobrang bilis po nilang mag-multiply. So, kailangan makontrol din po natin, even yung mga adult. Sa pag-control po nito, pwede yung chemical control tsaka yung biocontrol. Unahin natin yung chemical control. Yan po yung madalas ginagamit ng karamihan ng mga farmer, especially po yung mga nagtatanim ng talong sa malaparan, yung hektarya. So ginagamit po nila ay chemical na sa pag-i-spray. Kasi yan po yung pinakamabilis na solusyon, very effective, kaya lang medyo mahal. So gagastos po talaga yung farmer para lang mag-spray sa kanilang mga pataniman. And advice din po ng mga karamihan ng mga farmer na gumagamit ng insecticide, huwag po tayong gagamit ng mga chemical spray na may kaparehas na mga ingredients kasi nagbibuild po yun ng immunity dun sa mga insekto. Kaya papapansin nyo po hindi na effective yung ginagamit ninyong insecticide kasi hindi na siya tinatablan. So mas maganda magpapalit-palit kayo ng klase ng mga pang-spray sa inyong mga talong. Pagdating naman po sa biocontrol o yung organic na pamamaraan, so isa-isayin natin yung stages. Pagdating po sa mga itlog, madali siya makita kasi may mga puti-puti yan sa mga dahon. So pwede natin siyang durugin, tirisin, yung tiricide. Pwede tayo mag-apply ng mga organic spray, yung Oriental Herbal Nutrients 2, yung OHN 2. So mag-spray po tayo 2 times a week. For prevention naman, kahit once a week lang, okay na po yon. Ang kaibahan po kasi ng organic na spray natin, hindi siya ganun katapang tulad ng chemical na isang sprayan mo lang, ubos lahat yung mga insekto. Ang problema, nadadama yung mga beneficial insects, yung mga pollinators, kaya konti yung bunga. Pero sa organic spray naman, very mild siya, kaya kailangan mga 2 beses sa isang linggo kung maraming peste yung sumisira sa inyong mga tanim. Pagdating naman ng mga larvae stage niya, kung makikita natin, pwede natin alisin or durugin na. Pero kung nakapasok na siya sa mga bunga, sa mga stem, halimbawa nalanta na po yung pinakatalbos, nagkuluntoy na siya, nalanta na siya, nagbend na, alisin po natin yon, tapos sunugin natin para hindi mabuhay yung larvae. Ganon din sa mga bunga. Alisin na po natin yung mga bunga na may butas. Then tuloy pa rin po ng pag-i-spray. Marami pong klase ng mga organic spray. Pwede natin yung i-apply, walang problema doon. Ang maganda naman po sa organic spray, wala tayong pangamba kung makain man natin yung mga bunga. Pagdating naman sa mga pupa or cocoon, kung may makita kayo dyan sa paligid ng inyong garden or sa ilalim ng mga dahon, sa mga sirang dahon, sa lupa, durugin na po natin, alisin na natin sila or sunugin natin para hindi rin kumalat at dumami. Para naman sa adult, pwede tayong gumawa ng mga trap. Yung yellow sticky trap, may nabibili po yan sa mga agri-supply. Ibabrush lang natin yung yellow sticky trap sa mga plastic bottle, tapos ihahang natin paikot ng ating garden para doon pumunta yung mga adult na moth. Yung iba naman po gumagamit ng net na trap, tapos mayroon silang nilalagay doon sa loob para pumasok doon yung adult, matrap na siya, hindi na makalabas at mamatay yung mga adult at hindi na sila makapangitlog. So yan po yung mga biocontrol na ginagawa ng ibang farmer sa organikong pamamaraan. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!